Welcome sa Movies Tagalog Recap. Ngayon ay aking bubuod sa inyo ang pelikula na ang pamagat ay Limitless, pinalabas taon 2011, kaya relax at enjoy ang panunood. Huwag mo din kalimutan pindutin ang subscribe button. Salamat kaibigan, simulan na natin ang panood ng pelikula kaibigan. May malakas na kalabog sa isang metal na pinto, na humahantong sa isang magarbong apartment na may mga nakakahon na gamit. Isang maliit na paglilibot sa high-end apartment complex ang nagpapakita ng dalawang bangkay. At sa tuktok ng gusali, nakatayo mismo sa gilid ng isang balkonahe, ay si Eddie. Inalis niya ang isang paa sa gilid, at narinig niya ang dalawang putok ng baril at natapos ang susunod na apartment. May sumisigaw sa harap ng pinto ni Eddie na papasukin. Dismayado si Eddie sa sarili. Mahigit isang taon nang mas maaga, naglalakad si Eddie sa kalye, kakaiba ang hitsura. Sinasabi niya na siya ay isang manunulat. Umiinom ng tanghali sa isang bar, sinasabi niya sa dalawang lalaki ang tungkol sa kanyang nobela, kung saan walang naniniwala na may kontrata siya. Nang maglaon, nakita siyang nagsusulat, sinusubukang magsulat, nagpapaliban, hanggang sa tuluyan na siyang umalis sa kanyang apartment at lumabas para uminom muli. Ilang linggo, kung hindi man buwan, lumipas na hindi siya sumulat ng kahit isang salita. Sa huli, iniwan siya ng kanyang girlfriend na si Lindy. Iniisip ni Eddie na ito ay out of the blue, ngunit siya ay malinaw na hindi. Naghahanda siyang mag-propose sa kanya, ngunit ipinaalala nito sa kanya ang huling beses na ikinasal siya, kay Melissa. Hindi naging maayos ang kasal na yon. Mamaya, naglalakad siya pauwi, masama ang pakiramdam sa kanyang sarili sa pangkalahatan, nang makita niya ang kanyang ex-brother-in-law na si Vernon. Hindi excited si Eddie na makita siya. Pagkatapos ng kaunting chit-chat, kung saan medyo nagsisinungaling sila sa isa't isa tungkol sa kanilang ginagawa, kinumbinsi siya ni Vernon na mag-inuman. Pumunta sila sa isang bar at kinuwento niya sa kanya ang kalagayan ni Melissa. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga malikhaing problema ni Eddie at iminumungkahi ni Vernon na matutulungan niya siya. Ipinakita niya sa kanya ang gamot na ibinebenta niya. Ito ay isang uri ng magic designer na gamot na di umano ay makakatulong sa iyo na ma-access ang iyong buong utak. Hindi sa tingin ni Eddie ay makakatulong ito sa kanya. Kailangang umalis ni Vernon, kaya binigay niya sa kanya ang kanyang business card at sample ng mamahaling gamot ng libre. Sa kanyang paglalakad pauwi, si Eddie ay napapalunok at nandidiri pa rin sa sarili, nang magpasya siyang uminom ng gamot. Pumasok siya sa kanyang gusali at agad na tumakbo sa asawa ng kanyang may-ari na si Valerie na napupuot sa kanya, habang sinisigawan siya nito. Ang kanyang isip ay karera, nagtataka tungkol sa mga epekto ng gamot, kapag ito ay sa wakas ay tumama. Bigla niyang napapansin ang lahat ng bagay na dati ay wala sa kanya. Ang maliliit na bagay sa paligid niya, ang maliliit na bagay tungkol sa kanya. Sa isang punto, tinanong niya siya kung ano ang mali, nahuhuli siya ng walang bantay. Nagsisimula silang mag-usap tungkol sa kanyang pag-aaral, habang sinimulan niyang ma-access ang iba't ibang mga alaala sa kanyang isipan na hindi niya alam na naaalala niya. Nag-aalok siya na tumulong sa kanyang sanaysay habang nagsisimula siyang makipag-warm up sa kanya. At kapag tapos na ang sanaysay, sila ay nagtatalik. Pumasok siya sa kanyang apartment at biglang napagtanto kung gaano ito karumi at kasuklam-suklam. Kaya't sinimulan niya itong linisin at ayusin, inilagay ang lahat sa lugar nito, hanggang sa ito ay tila isang aktwal na lugar na tirahan ng isang tao. Ang gamot ay ginawa ang kanyang isip ganap na malinaw. Kaya't ginagawa niya ang isang bagay na alam niyang dapat niyang gawin ng may malinaw na pag-iisip, ang pagsusulat. At sa pagkakataong ito, siya na talaga ang gumagawa nito. Kinaumagahan, nagising si Eddie at naramdaman niyang tuluyan ang nawala ang gamot. Ang magandang balita ay nasa kanya pa rin ang mga pahinang isinulat niya mula sa kanyang nobela, kaya pumunta siya sa kanyang publisher. Hiniling ni Eddie sa kanya na basahin ang hindi natapos na manuskrito at nangakong ibabalik ang advance kung hindi niya ito gusto. Pag-uwi niya sa bahay, may 3 bagong mensahe siya mula sa kanya, na nagsasabing napakatalino ng kanyang nabasa. Naisip ni Eddie na tawagan siya pabalik, ngunit sa halip ay pinuntahan si Vernon. Binuksan niya ang mga pinto para sa kanya, at nag-aatubili na pinapasok siya. Alam ni Vernon kung bakit siya naroroon at sinabi sa kanya na bibigyan niya siya ng higit pa sa gamot, ngunit kailangan muna niyang magpatakbo ng ilang mga gawain para sa kanya.
Pumunta si Eddie para kumuha ng kanyang dry cleaning at kumuha ng almusal. Ngunit pagbalik niya ay nakita niyang nakabukas ang pinto ng apartment. Ang lugar ay ganap na hinalughog at si Vernon ay nasa kanyang sopa. Lumapit si Eddie at nakitang patay na siya. Agad siyang tumawag ng pulis at habang hinihintay niya ang mga ito na makarating doon, napagtanto niya na ang mga tao na tila naghahanap ng mga droga, ay hindi na natagpuan ang mga ito. Kaya hinanap niya ang kanyang sarili. Sa huli ay nahanap ni Eddie ang mga gamot, pati na rin ang itim na libro ni Vernon at ilang pera. Biglang may pulis sa pinto. Mamaya, siya ay tinatanong sa isang istasyon ng pulisya. Ang tik-tik ay kainahinala kay Eddie at sa kanyang kwento. Tinawag ni Melissa ang desk ng tik-tik at hiniling na makausap si Eddie. Sinabi niya sa kanya na hindi niya ito gusto sa libing ni Vernon at tatawagan niya ito kapag natapos na ang lahat. Si Eddie ay umalis sa istasyon ng pulisya, paranoid na siya ay sinusundan. Umuwi siya, binilang ang pera at kumuha ng isang tableta, na nagsisimula sa isang montage ng kanyang ganap na muling pagtuklas sa kanyang sarili at sa kapangyarihan ng gamot. Una, nagpapagupit siya sa mga bagong damit. Tinatapos ang kanyang nobela at inihatid ito sa kanyang publisher. Natututo siya ng piano sa loob ng 3 araw at natutong magsalita ng mga bagong wika ng kaunti lang ang pagsisikap. Pagkatapos ay ginagamit niya ang mga ito upang kunin ang mga babae. Bigla, magagamit niya ang matematika para manalo sa poker. Alam niya kung anong kombinasyon ng mga gamot ang kailangan ng langgam niyang may cancer. Maaari siyang makipag-usap sa negosyo sa mga uri ng Wall Street at mapabilibang lahat sa kanyang talino. Nakakakuha pa nga siya ng offer na magtrabaho sa isa sa kanila. Si Eddie ay nagkakaroon ng mga bagong kaibigan, mayayamang may pribadong jet at poolside manners na kasama niya sa pagbabakasayon. Ngunit nagsisimula siyang maging walang ingat at kailangan niya ng mas maraming adrenaline rushes. Nakita namin siya pabalik sa kanyang apartment, tinitingnan ang mga numero ng kalakalan at umiinom ng gamot. Kailangan niya ng pera para sa gusto niyang gawin at hindi sapat ang pamumuhunan sa mga trade. Si Eddie ay naghahanap ng loan shark sa isang kainan. Kinumbinsi niya siya na bigyan siya ng $100,000. Nagkita sila para sa pagbaba sa isang parke at sinabi sa kanya ng loan shark kung ano ang mangyayari kung hindi niya ibinalik ang pera. Nang maglaon, kinuha niya ang alok ng trabaho sa kanya ng mas maaga at mabilis na naisip kung paano doblehin ang kanyang pera sa pamumuhunan. Napansin si Eddie ng mas malalaking manlalaro sa larong pananalapi at nakipagpulong siya sa isa sa kanila. Sinabi niya kay Lindy ang tungkol dito sa hapunan at pinahanga siya sa pamamagitan ng pag-order ng isang Italyano. Humingi siya ng paumanhin sa kanya at sinusubukang gayumahin siya para mabawi siya. Nagkabalikan sila at nagsimulang magkita muli. Habang lumilipas ang panahon at nagiging mas matagumpay siya, nararamdaman niyang sinusundan siya. Isang gabi, habang nasa apartment nila si Lindy, nakaramdam siya ng kakaiba. Kinabukasan, may lunch meeting sila ng amo niya kasama si Carl Van Loon. Ipinaliwanag ni Eddie ang kanyang napakagandang kakayahan sa pagkilala ng pattern at sinusubukang mapabilib ang lalaki. Sumakay siya pauwi mula sa kanya at sa kotse ay inabot sa kanya ni Loon ang ilang mga dokumento na nagsasabi sa kanya na tingnan ang mga ito. Nang makarating sila sa kanyang lugar, binigyan siya ni Eddie ng pagsusuri sa kanyang nabasa. Ang lalaki ay humanga at nagtakda ng isa pang pagpupulong sa kanya. Masyadong energized si Eddie na umuwi, kaya namasyal siya, pinaplano ang kanyang kinabukasan. Iniisip na maaari pa siyang maging presidente balang araw. Bigla na naman siyang nakaramdam ng kakaiba, na para bang nag-iba na ang oras. Kaya tuloy-tuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang bar, na hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Pagkatapos ay nasa isang party siya kasama ang isang babae at susunod sa isang hotel kasama ang isa pa. Sa tingin niya ay sinusundan siya. Nang maglaon ay nagsimula siyang makipaglaban sa subway, napagtanto na natuto siyang lumaban sa pamamagitan lamang ng panunood ng mga kung fu na pelikula at boxing sa TV. Tumakbo siya sa buong lungsod at biglang natagpuan ang kanyang sarili sa tuktok ng isang tulay, kung saan siya huminto, nang hindi maalala ang huling 18 oras ng kanyang buhay. Nagising si Eddie kinabukasan na nakakaramdam ng kakilakilabot. Nagpasya siyang huwag nang kumuha ng isa pang tableta at sinubukang suriin ang mga dokumentong ipinadala sa kanya ni Van Loon. Ngunit tila hindi mabasa ang mga ito. Si Eddie ay pumunta sa pulong ng matino at hindi handa.
Si Van Loan ay patuloy na nagtatanong sa kanya na umaasa sa mataas na antas ng mga sagot mula sa kanya. Ngunit ang lahat ng Eddie ay maaaring tumutok bilang ang TV, kung saan ang mga balita ay nag-uulat na ang babae na kasama niya sa hotel ay patay na. Bigla siyang umalis sa meeting. Pag-uwi niya, tumunog ang telepono. Si Melissa naman, hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya mamaya sa araw na yon. Naalala ni Eddie ang itim na libro ni Vernon at sinimulan niyang tawagan ang mga tao mula sa listahan. Lahat ng nasa listahan ay patay na o may matinding sakit. Ang huling numerong idinadial niya ay pagmamay-ari ng lalaking sumunod sa kanya at nakaupo sa parehong bench na kasama niya. Nakita siya ni Eddie at tumakbo habang hinahabol siya ng lalaki. Sa wakas ay nawala siya sa pamamagitan ng pagpasok sa isang taxi. Nakipagkita siya kay Melissa at sinabi niya sa kanya na nakainom din siya ng gamot at halos hindi na siya nakalabas ng buhay nang tumigil siya sa paggamit nito. Napansin niya na iniinom din niya ito at sinabihan siyang dahan-dahan, kung hindi, maaari itong nakamamatay. Kinuha ng lalaki ang kanyang huling tableta at kinain ito. Habang kinukuha ni Eddie ang perang inutang niya sa kanya sa bangko ay tila hindi apektado ng droga ang lalaki. Ibinibigay sa kanya ni Eddie ang kanyang pera at sinabi niyang maganda ang kanyang pakiramdam, ngunit wala pang kapansin-pansing pagbabago sa kanyang katalinuhan. Maya-maya, napadpad si Eddie sa opisina ni Linda. Sinabi niya sa kanya ang lahat at hiniling sa kanya na kunin sa kanya ang mga gamot na itinago niya sa kanyang apartment. Nakarating doon si Linda at madali silang nahanap, ngunit nang pabalik na siya sa opisina ay tinawagan niya si Eddie at sinabi sa kanya na may sumusunod na lalaki sa kanya. Naipit sa traffic ang kanyang taxi at nakitang papalapit sa kanya ang lalaki. Sinabihan siya ni Eddie na tumakbo at hinabol din siya ng lalaki. Tumakbo si Linda sa isang parke at humingi ng tulong sa dalawang lalaki. Lumapit sa kanila ang lalaki at sinaksak silang dalawa habang siya ay tumatakbong muli. Nagtago si Linda at tinawagan si Eddie. Sinabi sa kanya na siya ay natigil at natatakot. Sinabi niya sa kanya na uminom ng isa sa mga tableta at ginagawa niya ito. Biglang may epekto din ang gamot kay Linda. Naranasan niya ang parehong bagay na ginawa ni Eddie noong una niyang kinuha ito at agad na nagsimulang tumakbo palayo, alam na alam kung ano ang gagawin. Sinusundan siya ng lalaki sa bawat hakbang hanggang sa mawalan siya ng kakayahan at makatakas. Hinampas ni Linda si Eddie at binigyan siya ng tablet. Magkasama silang nag-check-in sa isang hotel. Kinaumagahan ay naghahanda na si Linda para umalis at sinubukan ni Eddie. Hikayatin siya na mapupunta siya sa landas. Ngunit, pagkatapos uminom ng gamot mismo, hindi siya sumasang-ayon. Nakikita niya ang magandang side ng droga habang siya ay natatakot dito. Sinabi sa kanya ni Eddie na sa kalaunan ay mawawala na siya sa droga, ngunit umalis siya ng walang kinalaman. Nakita ni Eddie ang loan shark na naghihintay sa kanya at pinuntahan siya nito. Gusto ng lalaki ng mas maraming droga kaya binibigyan niya ito ng kaunti para hawakan siya. Nang maglaon, kumuha siya ng 2 bodyguard na sumusunod sa kanya kahit saan at pinuntahan niya si Van Loan. Humihingi ng paumanhin si Eddie tungkol sa pagpupulong, ipinaliwanag na siya ay may sakit, ngunit naipanalo na niya ang lalaki noon, kaya binibigyan pa rin siya ni Van Loan ng trabaho. Siya ang nag-broker ng pinakamalaking merger sa kasaysayan para kay Van Loan at nakabangon muli. Hindi naghihintay hanggang sa maubos ang kanyang imbak ng gamot, pumunta siya sa isang chemist at sinabi sa kanya na bibigyan niya siya ng $2 milyon kung gagawin niya itong muli sa loob ng 6 na buwan. Habang si Eddie ay nanananghalian isang araw, dumating ang tiktik upang makita siya. Sinabi niya sa kanya na siya ay nakilala bilang ang lalaking tumatakbo palabas ng hotel nang mapatay ang dalaga. Kaya, kumukuha si Eddie ng nangungunang abogado para piyansahan siya. Nang maglaon, nasa isang malaking pulong siya para sa pagsasanib kay Van Loan nang mapansin niyang may sakit ang isa sa mga lalaki, si Edward. Muli silang magsasama-sama para pipirmahan ang kontrata sa susunod na araw. Pagkatapos ng pulong, nakipag-usap si Eddie kay Van Loan at binyantaan niya itong huwag gawin siyang kakumpetensya. Na ipinapaliwanag na kung ano ang nagpapagaling sa kanyang trabaho ay isang regalo, hindi isang bagay na kinita sa pamamagitan ng pagsusumikap. Si Eddie ay bumalik sa hotel, natagpuan ang kanyang silid na basura. Binili niya ang magarbong apartment na nakita sa simula ng pelikula. Nang maglaon, muli siyang tumakbo sa loan shark, naganap na nagbago. Sinabihan niya si Eddie na dalhan siya ng higit pang mga tablet o sasabihin niya sa kanyang amo ang tungkol sa problema niya sa pulis.
Bumalik siya sa opisina nang may dumating na package para sa kanya. Habang si Van Loon ay patuloy na nagtutulak ng impormasyon na sa tingin niya ay mayroon si Eddie, binuksan niya ang pakete upang hanapin ang putol na mga kamay ng kanyang mga bodyguard sa loob. Mabilis siyang lumabas at bumalik sa kanyang apartment. Doon ay nakikinig siya sa balita kung saan nagbibigay ng pahayag ang asawa ni Edward, sa halip ay nagsisinungaling tungkol sa pagsasanib. Ang kanyang abogado ang pumalit sa panayam, na siya ring abogado. Tumunog ang doorbell at ito ang loan shark, humihiling sa kanya na buksan ang pinto. Sunod, nakita si Eddie na nakatayo sa gilid ng kanyang balkonahe. Hindi siya tumatalon. Sinusubukan niyang alalahanin kung saan siya nag-iwan ng isa pang tablet at nag-aagawan upang makahanap ng isa. Kapag ginawa niya, ibinabagsak niya ito sa parehong sandali na ang loan shark ay pumasok sa kanyang apartment. Sinunggaban ng kanyang mga goons si Eddie at pinaupo, habang ipinapaliwanag niya na ginagamit niya ang gamot na natunaw sa isang solusyon at iniksyon sa pamamagitan ng ugat. Siya ay bumaril at sinabi sa kanyang mga tauhan na hanapin ang itago ni Eddie, habang pinahihirapan niya siya para sa impormasyon. Sinisikap ng mga goons na buksan ang kanyang safe, kaya hindi nila narinig kung kailan sinasaksak ni Eddie ang kanilang amo habang nakasandal ito. Pinapatay niya siya, at iniinom ang kanyang dugo para ayusin ang gamot. Gumagana ito, kaya alam niya kung paano labanan ang mga goons. Ibinaban niya ang isa sa kanila at ang isa pa. Samantala, namatay si Edward sa ospital. Pumunta doon si Eddie at nakitang nakaupo sa tabi ng lalaking sumunod sa kanya. Nang maglaon, tinulungan siya ng parehong lalaki na makahanap ng higit pang mga droga sa apartment ng abogado. Makalipas ang 12 buwan, may libro na si Eddie at tumatakbo para sa Senado. Naghihintay si Van Loon sa kanyang opisina. Nag-chat sila ng kaunti, ngunit sinabi sa kanya ni Van Loon na alam niya ang tungkol sa gamot. Sinabi niya sa kanya na isinara niya ang kanyang lab ng umagang yun at maaari niyang ibigay sa kanya ang gamot sa hinaharap kung pumayag siyang magtrabaho para sa kanya. Umalis sila sa opisina upang sabay na magtanghalian, ngunit tumanggi si Eddie na sumakay sa kotse at makipagtulungan kay Van Loon. Sinabi sa kanya ni Eddie na natutunan niya kung paano baguhin ang gamot. Kung paano alisin ito habang pinapanatili ang lahat ng mga positibong epekto. Nakikita niya ang lahat, hindi siya mapigilan. Tumanggi si Eddie sa anumang posibilidad na makatrabaho si Van Loon at pinapante siya. Naglalakad siya sa isang restaurant at doon nakipagkita kay Lindy. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.